Huwag kayong mag-aano, yung mag-a-apply ng ano, parang hilaw yung application nyo. Kasi, kunyari, pagka nakita yan ng agency or ng employer, tapos nag-apply kayo, kulang pa to mapupunta na naman kayo sa ilalim, no? Yun. Ito na naman tayo. Wala tayong video. Bali, mga ginagawa kong video ngayon, yung mga mga usual na mga tanong sa akin sa FB page ko, saka sa comment sa YouTube. Ito madalas na lumalabas. Kung kailangan daw ba talaga ng NC2. Kasi ngayon mahal na rin pag kukuha ka ng NC2. Dati kasi karamihan libre lang. Parang scholar tawag nila. Ngayon puro kailangan na ng pera. Maabot yata ng mga 30 mil ganyan. Ang tanong ano ba yan? Importante ba? Bago yan. Napaaga yung snow dito sa Canada. Lalo na dito sa Manitoba, dito sa Brandon City. Dati kasi naalala ko, nagti-trick or treat pa yung last year nagti-trick or treat pa yung mga bata rito, wala pang snow Ngayon hindi pa nag-Halloween, makapal na yung snow dyan sa labas. Pero natutunaw-tunaw pa. Pero ngayon negative 13. Negative 13. Wow. Ano ngayon? October 31. Dito October 31. November na dyan sa inyo, sa Pilipinas. Yun, malamig na. Akala ko nga hindi pa lalamig kaya nag-charge pa ako ng mga skateboard ko Tapos ganun pala, malamig na Nga pala, tapos yung update din dito sa aking kapatid. Kasama namin siya sa trabaho kahapon. Ayun na si Jasmine one year ago nung nag-a-apply ka rin sa Staples, di ba? Yes. Tapos ngayon nandito ka naman sa Maple Leaf. For full time. Para magka-work kami dito yan. Let's go Maple Leaf. Thank you. Itinuro siya sa planta ng Maple Leaf. Kasi diba, kung naalala nyo sa siya nagtatrabaho, parang OJT sa High Life. Natapos na yung kanyang na siya PGWP. Para sa mga ang nakakaintindi nito, yung yung mga nag-i-schooling dito sa Canada, mga student pathway. Ngayon tapos na siya sa school niya, gumraduate na siya, nakuha niya ng certificate niya, yun na in-apply niya, PGWP, tapos kumuha na rin siya ng kanyang work permit. Open work permit yun yung nakuha niya, yung extension ng open work permit nakuha niya. Ngayon tinatry niyang mag-apply dito sa Maple Leaf, sana makuha. Nakita ko nga siya kasi nasa may line kami nagtatrabaho. Nakita ko si Spanky, yung isang Indiano na kasama ko. Tinuro ako, "Hey Jeremy, your sister," sabi. Yeah, that's my sister. Kaya lang hindi ako nakita ni Jasmine. Hopefully matanggap siya dun. Kasi mas maganda yung position niya dun Hindi tulad namin na pahirapan yung trabaho. Yun nga. Kailangan ba talaga ng NC2 rito sa Canada? O kaya kung saan ka man mag-a-apply, no? Personally, ito, ko lang to, sariling ko lang to. Sa mga nakikita ko dyan sa Pilipinas ngayon, parang plus points lang talaga yung NC2 na yan. Kasi ang pinakamahalaga talaga is experience. Kung meron kang experience pero wala kang NC2, pwede kang makapunta rin sa Canada. Tulad ko, sa 2 taon ko na yan. Pero binalak ko rin yun nung siguro parang kalagitnaan na nakaka-1 taon na ako. Sinasabihan ako ng mga kasama ko na kumuha ka rin ng NC2. Di ba syempre nagtatrabaho ako sa supermarket.
ang NC2, ang pagkuha mo ng yung sa slaughtering, kakain din ng 3 buwan eh. 3 buwan, ganyan. Tapos absent ako sa trabaho ko. Alis na nga ng sinasahod ko, tapos absent pa ako sa trabaho ko. Tapos malayo pa. Kaya parang iniisip ko pa yun, kung mag-a-apply ka at matanggap ka dun sa kuha ko ng maglilib ako. O kaya ang mangyayari yun, parang pagkatapos ng shift ko sa supermarket, saka ako pupunta sa slaughtering house. Parang hassle kasi. Di ba, traffic sa Pilipinas, mga ganun. Maghahabol ka lagi sa oras. Hindi ko na siya sabi ko, bayaan mo na. Yun, kaya hindi ako kumuha ng kaya hindi na rin ako kumuha ng NC2. Kung gusto niyo kumuha ng NC2, ay mag NC2 muna kayo, kumuha muna kayo ng certificate ng NC2 bago kayo mag-gain ng experience ng meat cutting. Kunyari sa mga supermarket ganyan, kasi hindi niyo na yan tulad ko, hindi niyo na yan maiintindi pag kayong kunyari nagtatrabaho na kayo sa supermarket at kumukuha na kayo ng experience. Yun. Pero yun nga sinasabi ko, personally hindi naman siya talaga kailangan, kasi yun nga, may mga kakilala rin ako na mayroong mga NC2, sinabi nga nila hindi nga nila raw pinresent na yung NC2 na yan kasi naman daw, ang tinitignan talaga kung meron kayong experience. Kaya para sa akin hindi naman siya ganun ka-importante. Pero kung meron kayo, good for you kasi plus points nga yan. Di ba? Ano pa ba? Kasi may mga tanong kasi ng tanong sa akin sa FB page. Sir, meron akong NC2 certificate, no? Tapos meron passport holder na rin po ako, sir, no? Hindi yan superpower, pagkaroon kayo ng passport, gusto niyo na kagad umalis, hindi. Yung passport, isa lang yung yung requirements para makapag-ibang bansa. Kahit magpupunta ng Boracay, kailangan ng passport, passport ang kailangan eh. At kailangan niyo talaga yan. Pero, kunyari, meron kayong passport, hindi kayo kagad yung, kunyari, sa application niyo sa agency, kunin na natin to, may passport. Hindi, lahat kayo merong passport yan na nag-a-apply. Tapos yung sa NC2, hindi yan superpowers, no? Ang pinakamahalaga sa pag-a-apply nyo, kumpletuhin nyo muna yung experience nyo, yung mga requirements nyo. Ngayon, nakakompleto nyo na yung requirements nyo. Saka nyo applyan lahat ng mga kailangan applyan. Huwag kayong yung mag-a-apply ng parang hilaw yung application nyo. Kasi, kunyari, pagka nakita yan ng agency or ng employer, tapos nag-apply kayo, kulang pa to mapupunta na naman kayo sa ilalim, no? Paano kung magpapasa na uli kayo ng bago, imbis na yun na yung chance na napansin yung application nyo, tapos kulang na disregard lang yung application nyo, sayang, yun na sana yung pagkakataon nyo na makakuha ng trabaho sa ibang bansa, di ba? Mas maganda, kompletuhin nyo na muna yung requirements nyo. Yun yung technique. Kaya ako, naka 2 years na experience ako, saka lang ako nag-apply. Kaya ganyan na gawin nyo. Huwag pa dalos-dalos, no? Ano pa? Wala na. Sabi ko, mabilisan lang tong video na to, no? Magre-ready pa ako sa i-edit ko pa tong video na to. Sige na, like, share, subscribe, ay mga ganun. Paalam.